Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Angat Pilipinas! Ang programang tatalakay sa progresibong Pilipinas mula sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad hanggang sa pag-angat ng bansa sa larangan ng ekonomiya. Bunga ng pagsisigap ng pamahalaan upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kabataan at maging ang mga susunod na henerasyon. Angat Pilipinas! Ang programang makikiisa at makikisabay sa pamahalaan sa usapin ng trabaho, kalikasan, agrikultura, turismo, sining, enerhiya, transportasyon, ugnayang panlabas, negosyo at iba pa upang matunton ng pamahalaan at sambayanan ang sagot sa mga problema at maging daan din sa pag-asenso at pagtuklas sa totoong yaman na mag-aangat sa bayan at sambayanan. Angat Pilipinas! Magandang araw at live na naman tayo ngayon. Alive na live si Kuya Nats Alforte para dito sa Angat Pilipinas. Pero sa ngalan siyempre ng ang aming presidente si Ma'am Lea Botones. Anyway, hindi siya nawawala. Nandyan lang po siya. Papasukin na natin. Ma'am Lea! Yes, magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay at susubaybay sa ating programa sa Media House Express, Home of News and Entertainment, ang Angat Pilipinas. At ako'y nagpapasalamat sa iyo, Kuya Nats, dahil sa iyong hindi pagtanggi sa aking request na maging aking partner sa aking programa Angat Pilipinas. At ngayong hapon nga, tulad ng lagi nating ginagawa, ang ating programa ay nauukol sa serbisyo sa pamayanan at sa mamamayan. Kaya naman alam ko na ang guest mo ay isang mahusay na opisyal ng pamayanan. Ayun. Okay, at siguro ipakilala ko na kaagad, Ma'am Lea, ang mula po sa bayan ng San Mateo, Rizal. Ito yung Barangay Silangan. At nakausap ko na siya, anyway, nakakapanayam ko na siya, nagkaroon na kami ng interview. Ipakilala ko po sa inyo si Kapitana Adora o Kapitana Larissa Adora. Kapitana, magandang araw. Welcome sa Angat Pilipinas ni Lea Botones. Magandang hapon po, Kuya Nats at ang Tatak Pilipinas sa mga panahong ito, sa mga nanonood, nakikinig. Maraming salamat po. Ayun, parang magkaharap lang tayo, Kapitana. Yes po, Kuya Okay. Nats. Anyway, gusto ko muna ipakilala din kayo muna dito sa aking anchor woman na si Ma'am Lea Botones. Ma'am Lea, ito po, kapitan siya. Ngayon, nagkaroon ng, alam mo naman natin, ang politika sa kadahilanan, maraming nagkaroon siya ng suspension. Pero yung suspension na yon natapos na. Pero ang tanong doon, bakit hindi pa rin siya pinaupo? Iyon ang nakakapagtaka. Anyway, Ma'am Lea, nandito po si Kapitana Adora ng Barangay Silangan, Antipolo. Ayan, San Mateo. San Mateo, Rizal, Kuya Nats. Opo, San Mateo. Kapitana, magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga constituents na nakasubaybay sa inyong pag-guest dito sa aming programang Angat Pilipinas po. Magandang hapon po, Ate Lea and Kuya Nats sa Angat Pilipinas at sa mga nakikinig dito at nanonood sa ating Angat Pilipinas. Opo. Kapitana, binanggit po ni Kuyang Nats Alforte na kayo ay kapitana ng Barangay Silangan. Lamang ay nagkaroon ng problema. Pero dito po sa programa natin, hindi po natin pag-uusapan ang anumang issue kaugnay sa inyo. Subalit, ang pag-uusapan po natin ay ang serbisyo na ibinigay po ninyo sa pamayanan, kaya kayo po ay minahal ng inyong mga mamamayan. Correct. Yes po, Ate Lea. Kung tutusin,
Marami pong naging programa ang inyong lingkod sa ating barangay, lalo na po yung ating pandemic na ng nakaraan at mga disaster na nakaraan. 5 taon po akong nanungkulan ng time na yon as kapitan. Sa aking constituent, yun po yung naibigay kong mga serbisyo sa aking serbisyo publiko dito sa Barangay Silangan. Opo. Ano po ang partikular na serbisyong ibinigay po ninyo during the pandemic po? Ate Lea, Angat Pilipinas, kung tutuusin po, ang Barangay Silangan ay 15 barangay. Pinakamalaki ang Barangay Silangan, na kung saan pinakamarami rin pong na lockdown na ang aming mga staff. Kung tutuusin, yan po ang aking kaagapay 24/7 nung time na nagkaroon tayo ng pandemic. Sila po yung aking kaagapay sa aking barangay. Kaya pinapaalam ko sa aking mga constituent na talaga namang nataon naman po sa aking panunungkulan yung ganyang disaster. Yun lang, Ate Lea. Pero Kapitana, hindi mo pwedeng sabihin ganun lang. Ang ang importante po dyan ay during the pandemic ay nakapagserbisyo po kayo sa inyong pamayanan. At yan, maniwala ka sa hindi, bagaman sinabi po nila na nagka-problema kayo, nasuspindi kayo, pero sigurado po ako na may dahilan yan kung bakit po kayo nasuspindi. Ang mahalaga po sa inyong mga mamamayan, sa inyong mga botante, ay naserbisyuhan nyo po sila, na ibigay nyo po yung inyong lahat ng kakayahan upang matulungan sila at makapaglingkod po sa inyong pamayanan. Tama po, Ate Lea. Talaga namang ibinubuhis ko po, ibinibigay ko po ang buong kakayanan ko 24/7 sa aking mga constituent na kung saan yan po ay naibigay na atang ng ating Panginoon sa ating misyon. Yun po, Ate Lea. So, doon pa lang po, saludo na po ako sa inyo. Ang importante po sa atin ay serbisyo na mula sa ating puso. Katulad na sinabi nyo, 24/7 kayong nagseserbisyo. Ibig sabihin, noong panahon ng pandemic, ang buong oras po ninyo ay ibinigay ninyo sa inyong pamayanan. Tama po, Ate Lea. Talagang hindi ko na inalintana na ako ay mahahawaan kung anumang pandemya yung lumalaganap. Ang akin pong importante na makakayanan na para maserbisyo ang aking mga constituent ay kung paano ko sila mapagserbisyuhan. Katulad nga yung sinabi ko na 24/7 sa akbot ng aking kakayanan. Hindi ko na po inisip yung aking kalusugan kung ano man yung kahihinatnan. Basta mabigay ko ang serve in best to the people of Barangay Silangan. Okay. Ma'am Lea, tanong ko lang si Kapitana, Okay. no? Sige, Kapitana? Nats, ikaw ang magtanong kaya Kapitana, dahil ang nabanggit niya kasi na 24/7, medyo na naman ako, hindi niya inalintana yung kanyang kalusugan, which is bilang nanay din po na hindi lang po ng inyong pamayanan, yung inyong mismong sariling pamilya, dapat po ingatan din naman po natin ang ating sarili. Pero talagang ginawa lahat ni Kapitana Larissa Adora yung parte niya. Hindi lamang tulad mo, isang babae, no? Sabi nga nila, ang kaya ng lalaki, kaya din ng babae. Ako humahanga sa mga babae na tulad niya na tumutupad sa kanyang tungkulin kahit nasa delikado yun, yung mga panahon na yun. Pero, kumusta po yung mga taga-Barangay Silangan after ng pandemic na yan, Kapitana Larissa? Sa awa naman ng Diyos, Kuya Nats, talaga namang naitayo namin ang aming barangay na kung saan naging matatag na rin po ang bawat isa, katulad nga ng buong may kapal na ating katuwang sa ating pamumuhay. Maraming salamat at namulat din po kung ano yung magiging aral dun sa sitwasyon na nakalat na pandemya sa atin na hindi natin inaasahan, lalo na sa panunungkulan ng ating inaan ng barangay sila.
Bakit nyo po naisipan ulit na bagamat sa nangyari sa iyo at kahit tapos na nga yung suspension nyo, hindi pa kayo pinabalik, pero ano po na naisip nyo na sumabak ulit sa politika ngayong barangay SK election? Kuya Nats, extension na lang po ito ng aking buhay kung saan tapos naman na po ang aking mga anak, professional na po. Pero sabi ko nga, pagka sinasabi ko, pag nagko-caucus kami, na ito ay ipagpapatuloy ko ang paninilbihan bilang isang tao at isang ina ng barangay na kung saan nangangailangan ng kalinga at katugunan sa pangangailangan lalo na bumabangon tayo sa pandemya sa mga panahon ngayon. Inaasahan ko rin po ang ugnayan o pakikiisa ng ating mamamayang ng Barangay Silangan na kung saan magtiwala lang po tayo sa ating poong may kapal para nang sa ganun, sabi nga, sa 100 hindi lang tayo ang magdadaan. Oo. Kasi ilang araw na lamang po, di ba, Ma'am Lea? 4 na tulog na lang yata, tapos na yung campaign period, Ilang tulog na lang, sa Lunes na yan. Oo. Kumusta naman po yung ilang araw po ninyong pagkampanya? Siyempre, Pagkampanya, nakita kayo oo. ulit, hindi man sa barangay, pero nakita kanila na nasa kanilang bahay. Kumusta po yung reaction nila? Okay, Kuya Nats, nakakatuwa naman, struggle man o anuman trials ang nangyayari. May mga nadulas akong mga kagawad, pero tumatayo po kami para makamayan lang ang bawat bahay-bahay. Nakakatuwa, nakakataba ng puso. Pag naririnig na ikaw ay tumrabaho naman, Kapitana, during pandemic. Kaya kahit pagod, nakikita mo yung tuwa ng tao na talaga namang patuloy pa rin ang pagsiservisyo sa kabila ng mga struggle o anumang balakid na ginagawa ng aking mga katunggali. Yun lang po. Grabe, siguro, baka meron ka pa, Ma'am Lea? Kasi babae ito, tulad mo. Mukhang wala nang sasabihin si Kapitana kasi sabi niya yun lang po. Pero Kapitana, ito lang yung masasabi ko sa iyo since 4 na araw na lang o tama ba, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, 4 na araw na lang po at yung paghuhukom sa inyo ng mga tumatakbong lingkod bayan o lingkod sa barangay ay hahatulan na. Ganun naman po ang ipinapaabot ko po sa inyo at sa mga katulad ninyo na malaki ang paniniwala ko sa mga lingkod bayan na may takot sa Diyos. Ibig sabihin po, pag may takot ka sa Diyos, tapat ang panunungkulan na gagawin mo sa iyong pamayanan. At sa akin po, Kapitana Lariza, ito po sa akin, manalo matalo kayo sa darating na Lunes. Pero sa puso ng mga natulungan ninyo at talagang naniniwala sa kakayanan ninyo, kayo pa rin po ang panalo. Yes po, ako naman po open-minded po. Kung ano man yung kahihinatnan nito, nakarating naman po Sir Himbes sa aking mga constituents sa Barangay Silangan. Tanggap ko po kung anong kaloob ng ating Panginoon. Yun lang po, maraming salamat. Ayun, napakaga. Low profile si Kapitana Kapitana Larissa Adora. So bali, may tatanong lang po ako, Kapitana, isa na lamang. Kumusta po yung ating programa o plataforma de gobyerno ngayon sa inyong pagbabalik? Meron pa pagbabago pa? May bago kayo binigay para sa mga constituent ng Barangay Silangan? Kuya Nats, unang-una ang mga constituent na kung saan para maliwanagan sila kung ano man yung mga hinahain naming plataforma de gobyerno. Unang-una, yung respeto po sa sarili, pagsunod, para nang sa ganon, natatanim din po sa isip nila na merong isang ina na katulad ko nagagabay sa kanila na hindi lang po pang sarili, kundi pang future din po ng ating barangay. Una ang Panginoon, pangalawa ay ang sarili, ang pangatlo ay ang family at to the community. Isa lang po yan na dapat tugon natin for the future na ating hahangarin sa ating barangay. Maraming salamat po. Ayun. Yun lang kailangan. Hindi kailangan maraming plataforma, hindi naman magagawa. Siguro, ipakita natin yung mga, kasi araw-araw kayo nag-iikot, mayroon pang kokos sa gabi.
At Yes po. oo. 'Di ba umuulan pa? Paano 'yan? Opo. Tuloy-tuloy pa rin Nilalagnas kahit kayo umuulan, sa Kapitana? Opo, talagang umulan, tapos hihinto. Ayan, nilalagnat pa iba kong kasama, lakad pa rin kami. Ganun Ay, po oo. talaga, para maipabot lang yung presensya namin para sa aming paglilingkod. Sabi ko nga sa aking mga kagawad, ang paglilingkod hindi para yumaman at hindi rin po maging tanyag. Bagkos ito ay isang commitment para sa tao, para sa Correct. pagserbisyo publiko. Yun lang po. Oh, yun. Kumusta naman po? Kumustahin natin? Yun. Yung mga nangyayari dyan, wala bang mga marites? Alam ko maraming marites sa mga mga Kuya, siraan. yes. Paano Yes ba? po, Naapektuhan Kuya. ba kayo niya, Kapitana? Kuya Nats, ako po yung malawak ang kaisipan para dyan. Kasi kung sa ating pagtakbo, titignan natin ang negatibo, hindi na po tayo makakatakbo dun sa ating paroroonan. Ano po, kung ano man kahihinatnan, sabi nga, kung halimbawa gumawa ka ng mali, magre-reflect din po sa pagkatao mo po yan. Mas magandang gumawa ka ng tama para ang reflection ay tama at una ang Panginoon. Amen. Galing, galing. Siguro, Ma'am Lea, Kaya that, alam mo, pinakikinggan ko yung sinasabi niya. Kapag ka inanalisa mo, totoo yung sinasabi niya na sa positibong panig siya tumitingin. Sa positive side siya tumitingin. Kasi ang tanong mo kung kumusta ba yung ano ng Marites. Tandaan mo, Kuya Nat, ang puno kapag hitik ng bunga, binabato. yun. So, Correct ka ibig dyan. sabihin, Apo. kapag ka may mga issue sa kanya with regard to her service to the community, ibig sabihin, marami siyang nagawa. Binabato siya pinupukol siya. Ibig sabihin, kumilos siya, trabaho siya. At yun ang pinag-uusapan. Oh. Kapitana, bago tayo station ID, isang tanong pa. Yes po. Ano Kuya po Nats. masasabi nyo? Ma'am Lea, kasi grabing, sa pag-ikot ko rin bilang isang field reporters, marami pong umaangal, hindi lang kandidato, pati yung mga supporters nila. Kasi uhaw na sila. Bawal daw ang tubig, kahit tubig. Kasi sabi ng COMELEC, magiging isa sa paraan niya para ma-disqualified ang kandidato. Naranasan niyo po ba yan ngayon, Kapitana Larissa Dadora? Kuya Nats, meron ngang pumunta rin dito sa akin. Talagang madalas humingi din sa akin ng bigas yan, pansaing nila, no? Ngayon hindi ko siya napagbigyan, pero binigyan ko siya yung nagugutom na siya. In need na po yun. Hindi naman sabihin na nagugutom, may dalang anak. Talagang pinakain ko lang naman siya, pero hindi ko siya binigyan ng bigas. Kasi syempre, isang points din niya na magiging negatibo sa kalaban ko, ano po. Baka mamaya paglabas niya may napicturan, di po ba? Ang importante, nabusog ko siya, napakain ko siya dito sa aking pamamahay. Ano po, yun lang po. Mahirap kasi yung ganun, Ma'am Lea. Kahit ako may mga kasama sa isang ay di ko na iboboto yan. Ginutom ako ng kandidatong yan. grabe Tama yung... po. Tama po, madami pong mga hindrance. Pero para sa iyo po talagang tama kaya yung ano ng COMELEC. Anyway, sa COMELEC yan kailangan tatalima lang tayo. Susunod lang tayo sa tama. Yes po, for the Okay, benefit Kuya naman Nat, po yan. Ma'am Lea, sisingit lang ako, alam mo namang meron lang akong, kaya ako nakisuyo na ikaw muna rin ang maupo dyan dahil may lakad ang inyong lingkod. Pero ako man, magpapaalam na po ako sa ating mga sumusubaybay at ipinapamahala ko na po kay Kuya Nat ang pag-interview o pakikipagtalakayan sa ating panauhin. Ganon man ako, Kapitana Larissa Adora, ay nagsasabi sa iyo na ang puno kapag hitik sa bunga ay pinupukol, binabato yan. Kaya kung ikaw man ay batuhin ng iyong kalaban,
marami kang matanggap na kritisismo, yan ay dahil sa ikaw ay nagtrabaho. Naniniwala po ako sa mga sinasabi ninyo dahil sabi nyo nga, una sa inyo ang Panginoon. Naniniwala ako at may pagkilala akong may paniniwala ako sa mga lingkod bayan at sa mga kandidatong katulad ninyo o nagserbisyo sa publiko na malaki ang paniniwala at may takot sa Diyos. Yan po, pansamantala Kuyang Nats, ako'y magpapaalam na muna sa inyo dyan sa ating mga taga-subaybay at muli po ako'y bumabati ng isang magandang hapon sa ating mga taga-subaybay sa Media House Express dito sa ating programang Angat Pilipinas at nawa po ay lagi tayong mag-ingat. Ayun, Maraming salamat po. Ayun po, ang aming presidente po ng NCRPO Press Association, si Ma'am Lea Botones. Anyway, magpapaalam muna, break muna tayo para sa pagpapakilala ng ating station na MSC. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Alam mo ba? Ano nga ba ang sex education? Ito ay proseso ng pagbibigay ng impormasyon at kaalaman tungkol sa sexualidad, reproductive health, at iba pang aspeto ng sex. Mahalaga ito upang mabawasan ang mga risk at panganib na kaakibat ng sexual na aktibidad, pati na rin para sa pag-unawa ng mas malalim na mga aspeto ng sexualidad. Ang maayos at malawakang sex education ay nagtuturo ng mga kasanayan at kaalaman na nagiging pundasyon ng mas malusog, mas mahusay, at mas responsableng pag-unawa at pagharap sa sexualidad ng mga tao. Ito ay naglalayong mabawasan ang mga negatibong epekto ng hindi tamang kaalaman sa kalusugan at sexualidad, at magtaguyod ng mas matatag at responsableng pamumuhay. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang tinikling ay nagmula sa lalawigan ng Leyte sa Kabisayaan, Pilipinas. Ito ay isa sa mga pinakakilalang tradisyonal na sayaw sa Pilipinas dahil sa kakaibang estilo ng pag-awit at pagsasayaw nito. Ang pangalan na tinikling ay hango sa pangalan ng isang ibon na kilala sa pagtusok-tusok ng kanyang mga paa sa pagitan ng mga patayong kawayan o tikling. Ito ang naging inspirasyon para sa sayaw kung saan ang mga mananayaw ay sumasayaw ng mabilis at maliksi sa pagitan ng dalawang patayong kawayan na pinapalakad ng dalawang taga-awit o taga-pukaw ng sayaw. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Noong ika-21 siglo, ang Pilipinas ay tanyag bilang texting capital of the world. Ang pangalan na ito ay ipinagkaloob sa bansa dahil sa kahanga-hangang aktibong paggamit ng mga Pilipino ng mga text message upang makipag-ugnayan sa kanilang mga kaibigan, pamilya, at iba pang mga individual. Ang Pilipinas bilang texting capital of the world ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng text messaging sa buhay ng mga Pilipino. Ito ay isang tanyag at kahangahangang aspeto ng kultura at komunikasyon sa bansa na nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipino na mag-alaga ng kanilang mga ugnayan sa pamamagitan ng mga simpleng mensahe. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang pinagkaiba ng diyalekto at lengwahe. Ang diyalekto ay ang pinagmulan ng lengwahe o mas kilala bilang mother tongue. Habang ang lengwahe naman ay ang ginagamit na salita sa pakikipag-usap sa ibang tao. Mayroon tayong dalawang klase ng lengwahe, ito ay ang English at Filipino. Samantalang, meron naman tayong 8 diyalekto kabilang narito ang Bicol, Cebuano, Hiligaynon, Ilocano, Waray, Tagalog, at Kapampangan. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Si Ramon Magsaysay ang kauna-unahang Philippine President sa kasaysayan na nanumpa sa Biblia na suot ang barong Tagalog habang naglulunsad.
Naglagda ng kanyang panunumpa sa opisina si Magsaysay noong ika-30 ng Disyembre taong 1953 sa harap ng higit sa 2 milyong katao, ang pinakamalaking bilang ng mga saksi sa seremonya kailanman. Ang kanyang paglulunsad ay memorable dahil sa 2 dahilan. Siya ang unang Pangulo ng Pilipinas na nagsuot ng tradisyonal na barong Tagalog at sumumpa sa Biblia sa panahon ng paglulunsad. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Ang Pasko ang pinakamahabang pagdiriwang sa Pilipinas. Karaniwan ang nagsisimula ang panahon ng Pasko sa Setyembre, kung saan nagpapatugtog na ang mga mall ng mga awiting pangkapaskuhan at nagsisimulang lumitaw ang mga shopping bazaar sa buong lungsod. Mahal na mahal ng mga Pilipino ang pagdiriwang ng Pasko kaya't may mga dekorasyon na ang mga tahanan simula pa noong Setyembre. Bukod dito, may ilang relihiyosong aktibidad din na sinalihan ng mga Pilipino sa buong panahon ng Pasko. Ang mga Pilipino sa misa ng 9 na araw bago magpasko, na idinaos sa kabilugan ng madaling araw. Sinasabing kung magagawang dumalo ng mga Pilipino sa gabi ng simbang gabi, magkakatotoo ang kanilang mga ninanais. Ngayon, alam mo na. Alam mo ba? Angat Pilipinas! Ang programang tatalakay sa progresibong Pilipinas mula sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad hanggang sa pag-angat ng bansa sa larangan ng ekonomiya. Bunga ng pagsisigap ng pamahalaan upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kabataan at maging ang mga susunod na henerasyon. Angat Pilipinas! Ang programang makikiisa at makikisabay sa pamahalaan sa usapin ng trabaho, kalikasan, agrikultura, turismo, sining, enerhiya, transportasyon, ugnayang panlabas, negosyo at iba pa upang matunton ng pamahalaan at sambayanan ang sagot sa mga problema at maging daan din sa pag-asenso at pagtuklas sa totoong yaman na mag-aangat sa bayan at sambayanan. Angat Pilipinas! Oo. Okay. Balik tayo ano. At nasaan na si Mama Lea kasi talagang napaka-busy po ng taong yan at marami siyang ginagawa. So, kaya bilang isang anchorman, nandito ako lagi para sa kanya, para sa aming grupong NCRPO Press Association. So, kanina, nandiyan pa ba si Kapitana Larissa Adora? Baka nag-station ID lang tayo. Okay. Alam mo, iba-ibang klase ang babae na namumuno at siya pa yung namumuno na ganyan, para kang nanay, ikaw ang nanay ng barangay. So, lahat ng gagawin mo para sa kabutihan ng inyong mga anak. Ganun lang na yun eh. Ngayon kasing barangay SK election talagang maganda naman, may konting gulo sa Libon, Albay, sa probinsya namin sa Bicol, ano? At may konting inano na yata, tinake over na yata ng COMELEC yan, ano? At sila na mamamahala doon, ang COMELEC. So, andyan na ba si Kapitana Larissa? Oo. Sa COMELEC sa Cainta, yung na-interview natin si Cainta COMELEC Officer 4 Francisco Rosal regarding dun sa mga naglalabasang parang marites eh. Kasi nga sabi nila na mayroon na daw kapitan na disqualify ang COMELEC. Pero nung na-interview natin si COMELEC Cainta, wala pa. So, antayin na lang natin kung talagang meron. Pero so far, lumalabas sa fake news po nyo. Huwag kayong maniwala, mga Cainteños o sa Rizal, tungkol dyan sa naturang marites. Tawag ko dyan, marites. Kasi walang katotohanan. Hindi pa natin alam sinasambulat na natin. So, pangit yun. Sa bagay, ngayon kasi panahon na to panahon ng social media. Free lahat. Kaya mag-ingat din tayo sa mga ganong marites. Kasi siyempre, mamayaan yan, marites. Hindi naman. Tsaka mahirap po yun. Kung ireklamo naman kayo, mahirap din may
kakaharapin kang kaso. Cyber, ano na yan. Anyway, yan lang po. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang, ilang araw na lang, tuloy-tuloy ang pangangampanya ng panliligaw ng ating mga sumabak sa Barangay SK Election 2023. Ilang tulog na nga, talagang umaga, hapon, gabi. Sa gabi kasi, ang ginagawa nila, caucus naman. So, doon totally, pinapakilala nila ang sarili nila. Ako, si ganito, yun, kasama na yung mga pangako. Anyway, hindi naman matutupad yan kung matatalo. So, pag nanalo, tutuparin naman nila. Nga lang, pag hindi nila ginalawa yung kanilang mga pangako, sila yung mapapako sa susunod barangay election, hindi na mananalo yan. So, maging matalino rin tayo sa pagsulat sa balota sa darating na October 30, ano. Ilagay natin yung talagang alam natin, gagawa na karapat dapat para sa atin. Mula sa puso at isipan natin, ito yung kapitan, ito yung mga kagawad, ito yung SK na aking buboto. Ay walang pinakamaganda, pinakamainam, kundi pag-aralan nating maigi ang ilalagay natin. Hindi pagkatapos ng eleksyon, sasabihin natin, dapat hindi ko yan binoto. So parang ang hirap, another 3 years yan. Anyway, ngayon, 2 years lang ngayon. Ang mauupong para po sa kaalaman, ayon sa ating COMELEC, na 2 taon lang uupo bilang mga barangay official itong mananalo ngayong October 30 barangay SK election. So, madali lang yan. Kasi after 1 year, 1 taon na lang. At kasabay na sila sa taon ng election ng national na gagawin naman yan sa bandang Mayo. At ang barangay naman ay Oktobre. Back to normal na po yan. Back to normal na tayo. So, nakontak ba si Kapitana Adora? Oo, kasi ang alam ko nasa ikot sila ngayon. Okay lang at sinasamantala nila yung oras. Tsaka ngayon wala yatang ulan ngayon. Sa pinanggalingan ko kanina sa Rizal area, dito rin sa Metro Manila, wala namang maulan. So sasamantalay ng mga kandidato itong magandang panahon. Maganda nga walang init, makulimlim. So parang pinagbibigyan ng ating mga tumatakbo sa barangay SK election. Shoutout lang natin yung ating mga kaibigan at si Mayor Ellen Nieto ng Cainta, at siyempre si Mayor Admin Kit Nieto. Walang humpay ang ginagawa sa bayan ng Taytay mula nang siya maupo. After niya, ito si Mayor Ellen Nieto, tuloy-tuloy pa rin ang mga programa, lahat libre, lahat na yata libre nandito na sa bayan ng Cainta. So ang nahahawaan na yata yung ibang bayan. Andyan din si Mayor Alan De Leon ng Taytay. Napakasipag din ang mayor na to, si Mayor Alan dyan sa Taytay. Sa ngayon mga halos lahat yata talagang gumagawa, nagtatrabaho sa kanilang bawat bayan para sa kanilang mga constituents. Sana lahat sa buong Pilipinas ganyan ang ating mga public officials, talagang nagtatrabaho, walang ibang ginawa kundi meron kasi ako mga nung mga sinauna, talagang pag nandun sila sa opisina, bigla silang lalabas, hindi na yung babalik. Pero dito sa mga nabanggit kong mga local government na mga mayor, kahit lumabas sila, talagang babalik at babalik sila. Kahit yung mga constituents niya, talagang mag-antay man sila, may darating, may babalik. Kaya naman, pag dumarating ang eleksyon, may babalik ulit, nakakabalik dahil sa ginagawa nilang magandang mga programa para sa kanilang mga constituents. So, ang dali ng oras,
Anyway, good luck po sa kanina, yung si Kapitana Larissa Adora ng Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. At yun nga po, maraming hindi na natin pinag-usapan yung mga negatibong binabato sa kanya na hindi naman totoo. Pero, ayan, ayan. Okay. Okay. Hindi siya, akala ko si Councilor Manny eh. Hindi. Oo. Wala na talaga, no? Hindi na matawagan, pati si Councilor Manny Jacob. Okay. Tuloy tayo, ano? At siguro mag-station ID muna tayo. Ay, okay. Okay. Okay, sa aming shoutout ko lang ating mga kaibigan, mga kasama, lalo sa NCRPO Press Association, yun, si Vice President namin, si Kuyang Neil Alcober, yan. At the same time, Presidente namin sa pamamarisa naman. Dito magkakasama din kami dito sa NCRPO Press Association. Ayan, si baka di ko mabanggit lahat sa lahat po ng mga opisyalis at miyembro ng NCRPO Press Association, magandang araw po. Ingat-ingat po tayong lahat at saka medyo maulan, ano, may mga lugar na maulan ang area, so ayan. At salamat, ako yung mapasalamat din kanina, salamat si Ma'am Lea Botones. Ako po yung personal na dapat magpasalamat. Binigyan na tayo ng pagkakataon na sumalang habang siya'y wala. At anyway, parang nandito rin lang naman dahil through phone pots, high-tech na kasi ngayong mga panahon na to, lalo social media. Nga lang, mag-ingat po tayo dahil ang social media, maraming magagandang pagkakataon pero may mga negatibo ang na pwedeng mangyari. So, si Kuya Nats po, at the same time, nagsusulat pa rin po ako sa Saksi Ngayon, yung tabloid, at Tribune Post, regional newspaper po yan sa Region 4A, Calabarzon area. Si Ma'am Cortez, Ma'am, salamat din sa pagpaunlak sa akin mula noon hanggang ngayon. Ang nasirang si Kuya Nani Cortez, ano, at siya na nga ngayon may yung anak, si Ma'am Cortez. May kolom ako doon. Oo, okay. Muli, napakadali ng oras. Maraming salamat po, Ma'am Lea Botones ng Angat Pilipinas. Salamat po. At si Father, ikaw po ang sunod bukas. Maraming salamat. Muli, ito si Kuya Nats Alforte, pansamantalang umupo para kay Miss Lea Botones, ang Angat Pilipinas. Isa na namang talakayan na pag-aangat sa ating inang bayan ang naihatid ng ating programang Angat Pilipinas na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa pamamagitan ng Media House Express, home of news and entertainment.